dahil siya'y mabuti. Magpasalamat kayo sa Kanya na Diyos ng mga Diyos. Pag-ibig niya ay walang hanggan. Magpasalamat kayo sa Panginoon ng mga Panginoon. Siya lang ang gumagawa ng kahangahangang mga himala. Pag-ibig niya ay walang hanggan. Sa ating abang kalagayan, hindi niya tayo kinalimutan. Iniligtas niya tayo sa ating mga kaaway. Binigyan niya ng pagkain ang lahat niyang nilalang. Magpasalamat tayo sa Diyos na nasa langit, ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Sa mga sandaling ito, tumawag tayo sa ating butihing Diyos upang magpasalamat sa Kanyang walang hanggang awa at pagmamahal para sa atin. Manalangin tayo. Panginoon naming lumalapit kami na may pusong puno ng pagpupuri at pasasalamat sa iyo para sa lahat ng kaloob mo sa amin. Sa iyong hindi nagmamaliw na kabutihan na hindi namin masukat. Sa araw-araw, nahayag ito sa amin sa pamamagitan ng iyong mga biyaya at pagpapala. Nawa sa aming pagkakatipon ay punuin ng Espiritu Santo ang aming mga puso ng pagkilala at pagpapasalamat. Iniaalay namin sa iyo ang pananambahang ito, maging ang aming mga buhay. Amen. Ang buhay nating mga tao ay puno ng alalahanin. Madalas ay nag-aalala tayo sa maraming bagay. Ang araw ng bukas na hindi pa dumarating. Pagsubok na wala pa sa ating harapan at paningin. Nauubos ang ating oras sa pag-aalala sa mga bagay na wala tayong kontrol. Nalimutan natin ng Diyos na lumikha sa lahat ay lagi nating kasama. Napapalitan ng takot ang ating pananalig. Nawawalan tayo ng tiwala sa Kanya na kumikilos palagi para sa ating kabutihan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating umpisal sa Diyos ang anumang kahinaan, takot, at pag-alinlangan na meron tayo sa buhay nito. Panyaya ng mga awit,
Subukan ninyo at inyong makikita kung gaano kabuti ang Panginoon. Magkaroon po tayo ng ilang sandali ng katahimikan at ating ilahad ang ating mga nagawang kakulangan sa harap ng Diyos at ng ating mga kapwa. Magmulas ka dusa karimlan, Jesus ako'y lumalapit, patungo sa galak at ilaw. Jesus lumalapit, sa sakit mo kung kalusugan, sa hirap ko kung kayamanan, sa salamat tungo sa buhay. Jesus lumalapit, sa kamatayan at paghamak. Jesus ako'y lumalapit, sa tahanan mong maliwanag. Jesus lumalapit, sa lalim ng pagkakasama, tungo sa problema panatag. Ang mukha niya ay mamamalas. Jesus lumalapit. Dinggin ninyo ang mabuting balita, sapagkat iisa lang ang Diyos at isa lang ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ito'y walang iba, kundi ang taong si Kristo Jesus, ang ating Panginoon. Ibinigay niya ang buhay niya bilang pagtubos sa bawat isa sa atin. Ito ang nagpapatunay na nais ng Diyos na maligtas ang lahat ng tao. At inihayag na ito sa takdang panahon. O kay buti ng ating Panginoon, pasalamatan siya sa kanyang dakilang kaloob, ang ating kaligtasan. Magkaloob nawa ito ng kapayapaan sa ating mga buhay. Magbanayang tayo ngayon bilang mga pinatawad na anak ng Diyos. Tayo lahat ito ngayon. Magkamayan o patian, bilhin po natin ang Jesus today. This is the day, this is the day, the Lord has made, the Lord has made. We will rejoice, and be glad in it. Oh, this is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day the Lord has made.
Lapat po natin ang Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Binabati po natin ang ating mga November celebrants. So, pwede po natin silang kantahan. Para po sa mga pabalita at malasakit ng iglesia, so ang ating pong flower donor ay si Elder Imelda Dasig. Maraming salamat po. Para naman po sa ating mga church activities, so ang ating pong joint Bible study at prayer meeting ay every Wednesday. So may iba-iba pong location yon. Pero dito po sa church, kila Sister Thea po sa darating na Wednesday. Yan po. Tapos kung yung meet up po, abangan na lang po sa GC kung saan. And then, syempre po ang ating pong choir practice. So, pinaghahandaan na din po nila ang upcoming Christmas cantata. Pero po, tuwing Thursday at Saturday po ang choir practice sa ngayon. And then, of course, ang ating pong Children and Adult Sunday School, which is every Sunday ng 9 o'clock a.m. And then, ayun po, kung may mga pabalita po, ang mga CROs, pwede na pong lumapit dito sa harap. Magandang umaga po sa aming lahat. Ang nilalalahanan ko yung pagkatapos sa panambahan natin yung palalakihan. Meron tayong meeting mamaya. No? Meron tayo sa taas. Ganyan na po. Good morning po. Kahapon po ay ginanap yung Teachers Empowerment Program sa Edgewood at ginaluhan po ito ng iba't ibang mga teachers sa iba't ibang churches natin. Hindi ko lang alam kung ilan ang number ng mga dumalo, pero more than 100 po yung dumalo. Marami po. Kaya tayo po nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa ating pong simbahan, meron tayong mga teachers na ating maaasahan. Kagaya po ni Ate Esther, salamat Ate Esther, na kahit hindi siya teacher ng adult, siya yung sumasalo ng pag nalilate ako. Si Teacher Esther po, marami pong salamat sa Panginoon. Sa ating po naman mga kabataan at mga bata, si Sister Joy at si Sister Thea ang nagtuturo. Ayan, thank you po. At yung iba naman po nating mga kapatid ay pwede din po mag-volunteer sa pagtuturo para naman maging assistant kayo ng mga teachers natin, para makatulong po sa ating Christian Education and Nurture Committee. Yun lamang po at ito po ay ginanap. Yung amin naman pong council meeting ay ginanap noong Friday sa UCCP Pamplona. Ayan po. Dinaluhan naman po ito ng iba't ibang representatives and delegates from our churches. So, marami din po kami dyan. At halos napuno yung simbahan ng UCCP Pamplona. Cute din po yung kanilang
Si Pastor Kababan, yung dati nating speaker, siya po ang administrative pastor dyan sa UCCP Pamplona. So nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil marami din po kami napag-usapan at sana ay sa tulong ng Panginoong Diyos ay matupad natin at magampanan natin lahat ng mga gawain iniasa sa atin. Yun lamang po at yes, this afternoon, in behalf of the Christian Youth Fellowship, ay meron kayong gawain sa, saan na yun anak? Sa UCCP, Paco ang CYF po natin. So, mga kabataan, no, yung mga sasama, sana din po ay may kasama silang isang adult na gagabay sa kanila. And also, mamaya din po hapon, ay meron tayong gawain at the same time, magkasabay, yung sa Pasay City Youth Home. Kaya yung choir, member ng choir, hindi po pwedeng sumama. Kasi may practice din po ang choir natin. Kasi nalalapit na po ang ating Christmas kantata sa December 19. 14. Sana po ay, yung mga ticket natin, mga kapatid, ay i-reminder po natin na paki-follow up po doon sa mga binigyan po natin ng ticket. Okay po? Sana, hopefully, first week of December, lahat po ng mga ticket natin ay may tungkol na at may pasok na lahat yung mga donations. Ano po, yung mga bayan. Okay? May nakalimutan ba ako? Wala naman po. So maraming salamat po. Mapagpalang umaga po mga kapatid. Good morning! Salamat po sa ating Panginoon. Tayo po ay nagkatingin muli at nagkasama. Tayo po ay nasa huling linggo na sa buwan ng Nobyembre. At ating pong pinagdiriwang sa araw nito ang linggo ng pasasalamat o Thanksgiving Sunday. Kung natin po ng ating pagdiriwang sa buwan ng Nobyembre, bilang pagdiriwang ng buwan ng edukasyong theological o Theological Education Month at atin din po to observe ang Stewardship Month. Nagpapasalamat po tayo sa ating Panginoon sa nakarang linggo sa mensahe ng buhay na ating tinanggap mula sa ating Elder Loida. Thank you, Elder Loida. Ang inilingkod po ay nasa UCCP Baclaran noong nakaraang linggo. At naging tagapagsalita po sa kanilang 79th anniversary. Actually, hindi po yung kanilang main anniversary Sunday. So, whole month po kasi yung kanilang celebration. At nung the same day, nung alas 3 po ng hapon, dumiretso naman ako sa UCCP Ellenwood para po sa exchange party. So, salamat po sa Panginoon at lumilis sa atin yung bagyo. Although, tinamaan naman po yung mga kababayan natin sa Aurora, patuloy natin sila manalahanin at isama po sa panalangin. No? Pati po yung mga taga-Nueva no? Tinamaan din sila. At sa mga gawain po na ating ipinapanalangin pa rin, naririyan yung ating nalalapit na Christmas cantata. So very rigid na po ang paghahanda nito. Sama pa rin natin sa panalangin at nawa po yung maging mabunga ang Christmas cantata nito. At ganoon din po, nagpapasalamat tayo sa host o family host ng ating nakaraang home Bible study na ginanap po sa ating kapatid na Joy at Myla. Sila po host ng ating home Bible study last Wednesday. And this coming Wednesday nga po sa ating kapatid na Thea at kina Mother Sandra. So, usually po, 6:30 ng gabi nakikita-kita na po dito sa church. Ano? At para sabay-sabay na pumunta doon sa venue. So, magkita po tayo ng 6:30 sa darating po na Miyerkules. At karagdagan po sa ating mga gawain sa konferensya,
tulad niya po na nabanggit ng ating kapatid na Grace, ginanap na po kahapon ang Advent Teachers Empowerment Program. Kasabay na po doon yung Christmas season hanggang Epiphany. Ano? So tatlong liturgical seasons po yung ating paghahandaan at tinatanaw po sa susunod na mga araw. At kaugnay po nito, actually ito po yung nilatag na natin sa ating kapatid na Joy as si Chair. Akin na pong i-highlight lang yung ating Advent preparation. Ano po? So, sa taong ito, hinalaw po natin yung tema last year. Ano, for this year, ito muna yung pinili ko kasi wala pong tema ngayon for this year ang ating konferensya. Ang ating pong tema ay paghahayag ng pagkakaisa ng katawan ng Kristo. So meron po tayo mga mukha talata mula po sa Lumang Tipan at sa Bagong Tipan. So, napakahalaga po na alam natin kung anong kahulugan ng Advento. Ano? So, ito po basically ay paghahanda o preparasyon sa pagdating at kapanganakan ng ating Panginoon Jesus. And syempre, highlighted po dyan yung ating pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos, etc. etc. So, ang ating pong Advent season will start from December 1, next Sunday na po yan, the first Sunday of Advent, hanggang December 24. Yan. So, of course, ang ating pong mga liturgical symbols ay narin yan. Kulay purple po yung ating liturgical color. And every Sunday, mga kapatid, meron po tayong mga tema na pagbibigyan pansin o pagtutugunan. Ano? So, naririyan po yung pagsisindi rin ng kandila ng ating mga Advent candles. At meron na po tayong mga dinesignate na mga families para po manguna sa pagbabasa ng mga litanya at pagsisindi ng kandila. Ano? So, paalala ko lang po sa susunod na linggo, ang ating pong pagnugot, ang ating kapatid na Neris, Retanya, at tagapagsalita po ng lingkod, at ang pamilya pong tagapagsindi ng kandila ay ang Nicolas family. Okay po? So, meron na po dyan mga nakadesignate din. So, December 8 po, ang kaya kapatid na Vivian po ang pagnugot, at ang Ignacio family ang patugo, ang tagapagsindi ng kabila, so on and so forth. Ano po? So please take note na lang po at pakitulungan na lang po ko na i-remind ang ating pong mga families in charge. And then, darating po ang ating simbang gabi. Magsisimula po ang ating simbang gabi sa December 20, Friday. At meron na po tayong mga mukhaing talata para sa naturang gabi. Ay, sandali lang, balik po tayo. Okay. So, paalala ko lang po ang ating mga tagapagsalita at mga patnugot. Ano? So, naririyan po, no? Ating Elder Grace sa first night. Second night, ang ating kapatid na Thea. Third day po, usually, ay sorry po, no? Medyo nagkamali po dito. Gagawin po natin ito ng Sunday na. Tama po ba? Yung Sunday po kasi is December 23, wala na po pala tayo dito simbang gabi, kundi sa umaga na natin gagawin. Ano? Sorry po, i-edit po natin yan. At the same time, noong, ay sundali, teka, nalito ako. Sis, pakiano mo muna, pakifix mo lang ha. Ayan, sige. Ulit po, December 20, Friday, December 21, Saturday, yung 22 po, nandun na sa ating third Sunday of Advent, fourth Sunday of Advent na nailagay po natin sa taas, okay? So yung third night po, okay, is Monday. Yan, okay po, pakibaba na ulit. At ang ating tagapagsalita po dyan, walang iba kundi ang ating kapatid na Lloyd na ulit. Ano? Third Sunday, third night po yan, nandiyan na po yung text. At ang ating pong mga in-charge, ano, sa ating merienda. And sa fourth night po, ang inyong lingkod. At gaganapin po natin ito ng alas 5 ng hapon. So lahat po ng ating simbang gabi ay alas 7 ng gabi. Ano? Pero po yung December 24, alas 5 na po ng hapon para matulog po tayo ng
time sa ating pong pamilya. And then, December 31 po, ang ating tagapagsalita ng lingkod at alas 5 po dito ng hapon. So, every Sunday po ay nire-remind natin yan, ano? Para makita po natin yung ating mga parts, yung ating mga participation para po sa ating nalalapit na Advent and Christmas season. So, panalangin po natin ang ating pong pagdiriwang nito, kasabay ng pagdiriwang po ng kapanganakan ng ating Panginoon. Mamaya po, ang mag-aalay ng ating awitin, bago po ang mensahe sa buhay ay ang ating Elder Ime. At sa atin naman pong offertory offering ay ang ating kapatid na Wilson. Ano? So, si Wilson. So, kung pwede pa po tayo mag-offer sa mga susunod na Sundays ng mga kanta, sabihin nyo na po sa inyong lingkod para po ating mai-arrange dito. And welcome po natin ang mga first time po natin mga kapatid na dumalo sa gawain. Kasama po dito si June. June, welcome. Pwede po ba tumayo? At yung kasama niya si Tony. Ate Baby. Ate Baby. Welcome po sa ating simbahan. At nawa po ay patuloy tayo magkasama-sama sa susunod na panahon. Meron pa po ba tayo mga karagdagan pa na pabalita? Kung wala na po, tayong lahat ay... okay, yung nga pala. Siyempre, kaugnay po ng ating... Okay, opo. So, kaugnay po ng ating pagdiriwang ng Thanksgiving Sunday, meron po tayong ito naman ay yearly o annual natin ginagawa, yung ating Everybody's Birthday. No? So, ang konsepto po ng Everybody's Birthday ay akto ng pasasalamat sa ating Panginoon sa panibagong buhay na pinagkaloob niya sa atin. So, may mga binigay po sa ating mga envelope. Ano? At simple lang po, kung ano po yung ating birthday month, mamaya po tatawagin tayo. Pag tinawag po ang ating birthday month, lalapit po tayo sa harapan at ipagkakalaw po natin yung ating offering para sa Panginoon. And bawat buwan po yan mula January hanggang December. Okay po? At meron tayong kukuning cake. No? Maya-maya po, sabay-sabay natin itong sisintihan at mananalangin po tayo bago ito i-blow. Okay po ba yun, mga kapatid? Ano? So, salamat po sa Panginoon dahil mabuti siya sa bawat isa sa atin. Okay. Nabanggit naman na ba? Kung wala na po, tayong lahat ay dumako sa pananalangin. Tayong lahat po ay sama-sama manalangin. O aming Diyos na mabuti, tapat, maibigin, at mapagkalinga. Kami po ay napapasalamat sa umagang dito, sa panibagong buhay at lakas na inyong pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Sa panibagong pagkakataon, kung kami sama-sama magtipon at dumako sa inyong banal na tahanan, upang aming pahayag ang aming papuri at pasasalamat sa inyong banal na pangalan. O aming Panginoon, hindi po kami karapat-dapat upang sambihin ang mga katagang ito. Sapagkat wala po sa kalingkingan ng inyong kabanalan ang aming kalagayan bilang mga tao. Subalit dahil sa inyong anak na si Jesus, na ibinuhos ang dugo at inialay ang buhay sa tulad naming mga kasalanan, nagkaroon kami ng pagkakataon na makadaupang palad kayo, makakaugnayan kayo, at patuloy o Diyos na may pahayag at maipaabot ang aming mga pasasalamat, ang aming mga hinaing, ang aming mga damdamin at iba pang mga kaisipan na inyong nakikita na naman sa mga oras na ito. Salamat o Diyos. Panginoon, ibaba naman namin ang aming sarili sa inyong harapan sa mga sandaling ito. At kilalanin na walang sino man sa amin ang karapat-dapat.
kami lahat ay pansamantalang tumalikod at lumayo sa inyong kalooban. Sa isip, sa salita at sa gawa, O Diyos, kami ay hindi naging karapat-dapat sa inyo. O kaya, lubos ang aming pasasalamat sapagkat ang inyong pag-ibig ay laging naririyan, sapat at higit pa upang aming harapin ang buhay nito ng may pag-asa at ng may pagpapahayag na kayo ang Diyos na aming kasama at kapiling sa lahat ng oras at panahon ng aming buhay. Panginoon, huwag niyo po sanang hayaan ng bawat isa sa amin ay malugmok sa iba't ibang forma ng karumihan at ng kakulungan. Patuloy niyo kaming iahon ng Diyos. At kami, bilang inyong mga anak at lingkod, ay magsumikap na sumunod sa inyong layunin na sa pamuhay ang inyong itinuturo mga aral sa abot ng aming makakaya. Hindi po namin makakaya mag-isa, O Diyos, na mamuhay ng ayon sa inyong kalooban. Kinakailangan namin ang inyong pangunguna. Kinakailangan namin ang inyong presensya. O kaya sa mga oras na ito, Panginoon, pangunahan niyo po ang aming mga puso't isipan at hayaan ang inyong banal na diwa ang mangusap. Panginoon, ito ang araw ng pasasalamat. At sa lahat ng bagay na aming naranasan at tinanggap mula sa inyo, ay aming ipinapahayag at ibinabalik na may pasasalamat. O Diyos, kayo po ang dahilan at kayo ang pinagmulan ng lahat sa mundo ito. O kaya, iukol muli namin ang aming sarili patungo sa inyo. Ganun din, Panginoon, patuloy namin gampanan ang pagbubuo ng isang komunidad, ng isang pamayanan na kung saan ay aming ipinapadama, ipinaparanas ang pag-ibig at pagpapatawad namin tinanggap mula sa inyo. Mahalin namin, Panginoon, ang mga taong nagkasala sa amin. Tanggapin namin ang isa't isa. Kung paano kami inyong tinanggap, kung paano kami inyong pinatawad, Panginoon, nawa, pagsumikapan namin na gawin ito sa aming kapwa. Panginoon, ang komunidad na ito ay ang inyong iglesia. Ang inyong katawan at ang bawat isa ay bahagi nito. Kaming lahat, O Diyos, sa inyong tinawag, patuloy na tinatawag at tatawagin pa sa mga susunod na panahon. Ihandahin po kami, Panginoon, sa mga hamon at pagsubok ng buhay na aming pagkakaharapin. At kung dumating man ito, kami ay handa at patuloy namin may papahayag na kayo ang Diyos na aming kasama sa lahat ng oras at panahon ng aming buhay. Aming idinadalangin, Panginoon, ng aming mga kapatid na patuloy na nakakaranas ng karamdamang pisikal sa mga oras dito. Ipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kamtin ang kagalingan at kalakasan na bumula lamang sa inyo. Sa aming mga kapatid na nakakaranas din ng pag-iina sa kanilang paglilingkod, mga nakakaranas ng iba't ibang mga hamon at pagsubok ng buhay. Iahon sila, Panginoon, at patuloy na dalhin sa inyong landas. Dala-dala ang pag-asa na nagmumula lamang sa inyo. So, umagang ito, Panginoon, sariwain naman namin ang pangako na inyong ibinigay at ipinadama sa bawat isa sa amin. At ito ang aming panghawakan at bigyan ng daan sa mga oras nito upang muling manahan at mausap ang inyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming pagsama panalangin ng may pasasalamat at na may pagkilala sa inyong tanging pangalan lamang. Amen. Sa pag-ibig ng Diyos, Kanyang ibinigay,
alang sa pagbasa ng ating banal na kasulatan. Ang unang pagbasa ay matatagpuan sa Joel chapter 2, verse 21 to 27. Tunay na kabangha-mangha ang ginawa ng Panginoon. Hindi dapat matakot ang lupain ng Juda. Sa halip, dapat itong magalak dahil sa kamangha-manghang ginawa ng Panginoon. Huwag matakot ang mga hayop dahil luntian na ang mga pastulan at namumunga na ang mga punong kahoy, pati na ang mga igos, gayon din ang mga ubas. Kayong mga taga-Zion, magalak kayo sa ginawa sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos, sapagkat binigyan niya kayo ng unang ulan at nasundan pa ito gaya ng dati para ipakita na matuwid siya. Mapupuno ng butil ang mga giikan at aapaw ang bagong katas ng ubas at langis sa mga pisaan nito. Sapagkat sinasabi ng Panginoon, ibabalik ko ang lahat ng nawala sa inyo noong mga panahon na sinalakay ang inyong mga pananim na mga sunod-sunod na pulutong ng mga balang na iyon. Ako ang nagpadala sa inyo ng napakalaking pulutong ng mga mabubusog. At dahil dito, ng pulutong ng mga balang, magkakaroon na kayo ngayon ng saganang pagkain at lubusang mabubusog. At dahil dito, pupurihin ninyo ako na inyong Diyos na gumawa ng mga kamangamanghang bagay na iyon. At kayo na ang aking mga mamamayan ay hindi na mapapahiya kailanman. Malalaman ninyo na ako'y sumasa inyo ng mga taga-Israel at ako lamang ang Panginoon na inyong Diyos at wala nang iba pa. Kayo na aking mga mamamayan ay hindi na nga mapapahiya kailanman. Ang salita ng Diyos, salamat sa Panginoon. Para naman po sa tubo ng pagbasa mula sa Awit chapter 1 to 6. Nang muling ibinalik ng Panginoon sa Zion ang mga nabihan, parang ito'y panaginip lang. At sinabi ng mga sa amin, hindi kumigala sa Panginoon. Gumawa ng dakilang bagay ang Panginoon sa kanila. Totoong ginawan tayo ng dakilang bagay ng Panginoon at punong-puno tayo ng kagalakan. Panginoon, hindi kami magdadali. Tulad ng pagmais na muling nagkakaroon ng uwid. Silang nagtatanim na lumuluha ay mag-aaning tuwang-tuwa. Ang umalis na lumuluha ay nagdadali, nagtatanim ang nababalik na masaya, na may daladala ng mga ano. Ang salita ng Diyos, purihin ang Panginoon. Ang ating pong pagbasa ay mula sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus ay mula po sa Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kabanatang 6, versikulo 25 hanggang 34. The Gospel of Matthew, chapter 6, verses 25 to 34. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong buhay. Kung ano ang inyong kakainin, iinumin, o susuotin. Dahil kung binigyan kayo ng Diyos ng buhay, siguradong bibigyan din niya kayo ng pagkain at isusuot. Tingnan ninyo ang mga ibon sa ipapawid. Hindi sila nagtatanim o nag-aani o nag-iipon ng pagkain sa bodega. Ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't mas mahalaga kayo kaysa sa mga ibon? Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang saglit sa pamamagitan ng pag-aalala? At bakit kayo nag-aalala tungkol sa pananamit? Tingnan ninyo ang mga bulaklak na tumutubo sa parang. Hindi sila nagtatrabaho o naghahagit. Ngunit, sasabihin ko sa inyo, kahit si Solomon ay hindi nakapagsuot ng damit na kasing ganda ng mga bulaklak na ito sa kabila ng kanyang karangyaan. Kung dinadamitan ng Diyos ng ganito ang mga damo sa parang,
nabuhay ngayon, pero kinabukasan ay malalanta at susunugin, kayo makaya. Kaliliit ng inyong pananampalataya. Kaya huwag kayong mag-alala kung ano ang inyong kakainin, iinumin o susuotin. Ang mga bagay nito ang pinapahalagahan ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa Kanyang kalooban. At ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan niyo. Kaya huwag na kayo mag-alala tungkol sa kinabukasan dahil ang bukas ay may sarili ng alalahanin. Sapat na mga alalahanin dumarating sa bawat araw. Pinagpala po tayo ng ating Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Shall be added unto you. Amen.
Thank you, Jesus. Palapapan natin ang Panginoon. Tayo rin sa madaling manalangin. Panginoon, kami po ay masamahan at pangunahan ng inyong banal na Espiritu sa pagninilay namin ng inyong buhay at banal na salita. At mangusap ka sa inyong mga anak at kumalitan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay dumako na sa huling linggo sa buwan ng Nobyembre. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat tayo kanyang sinamahan, iningatan at kinalinga sa nakalipas na panahon. Maraming mga hamon ang kinaharap ng ating bayan. Kabilang dyan ang makakasunod na mga bagyo. At ang ating krisis na nararanasan sa ating pamunuan at politika at iba pang mga bagay na maaaring makapagpahati sa atin bilang isang bansa. Narito tayo at patuloy na nagnanais na magkaisa sa pangalan ng ating Panginoon. Ang ating pong talatang binasa mula po sa Ebanghelyo ni Mateo ay nagbibigay sa akin ng katiyakan na ang ating Diyos ay kasama natin sa lahat ng oras at panahon ng ating buhay. Sinabi ng ating Panginoong Hesus at kanyang kinilala ang salitang mga alalahanin. Worries. Sino po ba dito ang hindi nag-aalala kapag wala ka ng may sasaing? Pag wala ka ng laman ng rep mo dahil wala ka ng pangluto. At kapag dumarating na ng mga disconnection notice sa kuryente, iba't ibang mga paalala kapag kayo po ay may mga pinagkakautangan. Sino bang hindi mag-aalala kapag medyo nakakaramdam ka na ng iba't ibang sakit ng katawan? Sino bang hindi mag-aalala kung ang iyong pamilya ay dumaranas ng iba't ibang mga hamon? Lahat po tayo ay merong mga alalahanin. So paano ipinaunawa ng ating Panginoong Hesus na mga alalahanin ito ay kaya niyang kontrolin? Kaya niyang pangunahan. Alam po ninyo, medyo ito talaga ang sakit natin bilang mga Kristiyano. Napatunayan na nating tapat ang Diyos. Siya ay mabuti at iginagawa niya ang ating mga pangangailangan, nagdududa pa rin tayo. Nag-aalala pa rin tayo. Kahit na minsan, sa tuwing prayer meeting natin, nagsishare po tayo ng mga patotoo. Sabihin natin, salamat sa Panginoon dahil pinrovide niya yung ating mga pangangailangan. Pero pag matapos ng minsan, darating din ang panahon at yugto, na nag-aalala pa rin tayo. At yan po ang kalikasan natin bilang mga tao. Laging merong pagdududa at pag-aagam-agam. Kung minsan nga, nagdududa tayo sa ating kapwa. Madalas at masakit kung sa ating mga kapatid pa sa pananampalataya. How much more sa Panginoon? Kung paulit-ulit tayo nag-aagam-agam at nag-aalala, paulit-ulit din sinasabi ng ating Panginoon na relax ka lang. Naririto ako. Ngayon, dahil naman po sa pagsusumikap ng mga tao na i-provide natin ang ating mga pangangailangan, minsan nakakalimutan natin na maglaan ng oras para sa Kanya. Kaya sabi ng ating Panginoon dito, teka muna, kung meron kang 7 araw para magana buhay, maglaan ka ng 1 araw para sa akin. Dahil sa buong tinakbo ng buhay natin sa araw-araw, ginugugol natin ito para sa ating mga sarili at sa ating mga pangangailangan. Na hindi natin nakakalimutan na ang buhay nating taglay ng lakas na ito at ang mga pinagmumulan ng ating mga material na posisyon ay galing sa ating Panginoon. So malinaw ang sinasabi po ng ating Ebanghelyo
na ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat. At napakaganda na sinabi ng ating Panginoon, huwag mong alalahanin yung bukas. Ang alalahanin natin ngayon. Pero hindi naman sinabi ng ating Panginoon na tumambay ka na lang. Kailangan din natin gumawa at gawin ang the best para sa kasalukuyan. Dahil ang kasalukuyan ay ang paghahanda para sa kinabukasan. Ngayong araw pong ito ay atin naman pinagdiriwang ang linggo ng pasasalamat o Thanksgiving Sunday. Sa Lumang Tipan, ang konsepto po ng pasasalamat ay nagsimula sa tinatawag po nating pagtitipan o covenanting. Marami po mga halimbawa ang makikita natin ng pasusumpungan kung paano naging mabuti ang Diyos sa mga tao. Naririyan po ang halimbawa ni Amang Abraham. Sino po nakakaalala sa kanyang kwento? Sino po si Amang Abraham? Father of all nations. Meron siyang ano? Kaisa-isan? Hello? Matapos na yun. Ano? Kasi nagkaroon ng konting mahabang kwento yun eh. Ano, hindi naman. Basta mahabang kwento yun. Ano? Bago po nagkaroon ng anak si Amang Abraham, katakot-takot na panalangin yun. Kung naalala niyo po. At hindi basta-basta yung pagsumpong o paglabas ng kanilang anak sa mundong ito. Sinubok muna si Amang Abraham kung hanggang saan ang kanyang pagtitiwala sa Diyos. Maging ang mga propeta ay sinugo din ng ating Diyos sa mundong ito at dumaan muna sa matinding proseso ng pagbabanday ng pananampalataya. Si Noe, pinagtawanan at sinabihang baliw dahil sa maayos na panahon siya ay nagbubuo at nagtatayo ng isang barko. Pero dumating ang panahon ng dilubyo. At marami po mga halimbawa sa Lumang Tipan na nagbunga ang kanilang pagsunod sa Diyos, ang kanilang pagtalima sa Panginoon sa pamamagitan ng pagtitipan. Ito po yung tinatawag nating ugnayan ng Diyos at ng tao na nakaugat sa pangako. Actually, dyan yung root word ng pangalan ni Chacha, no? Basahin niyo na lang yung pinost sa FB niya. Medyo mahaba yun eh. Pero belated happy birthday sa inyo. And advance naman kay Tita Eme. Sino pa ba mga... Nabati naman kayo, no? So, ang una nating pagtingin at pagkilala sa pasasalamat sa Diyos ay nagsisimula sa ating pagtitipan. Ito po ay ang tuloy-tuloy na ugnayan natin at mga pangakong sinasabit sa harap ng Diyos na nagbubunga naman ng pagtugon. At ano po yung pagtugon na yun? Yun ang pasasalamat. Ngayon, yung po mga nagdiriwang ng birthday, mamaya ating pong celebrate to, no? Kapag tinanong po tayo kung anong edad natin, huwag tayo mahihiya. May mga biruan dito, ilan taon ka na sa kapatid? 30 plus. Actually, safe na sagot po yun talaga. Tama nga naman, kung 50 ka na, 30 plus nga naman, ano? So, pwede natin sabihin dito yung mga 30 plus talaga, 30 plus. Alam niyo, para sa akin, mainam po na i-reveal natin yung tunay nating edad. Bakit? Sapagkat sa edad na yan, na ipapakita kung gano'ng katapat ang Diyos sa ating mga buhay. Eh kung 75, 75.
75 years of God's faithfulness. 75 years kung paano siya ay kumilos sa atin at kung paano nagpatotoo tayo sa Kanya. O kaya na ba natin i-reveal ang ating age, mga kapatid? So bilang mga Kristiyano, meron tayong pasasalamat sa panibagong buhay na tinatanggap po natin. Kaya, sino pa ba dito? Ate Gloria, 70 plus, 30 plus pa rin? Yun! Huwag po tayo mahihiya. I-declare natin, ipahayag ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng idinadagdag na buhay sa bawat isa sa atin. Sumunod po, ang pasasalamat po ay akto ng pagpupuri. Kapag tayo po ay nagpasalamat sa Diyos at hindi kinikilala ang Kanyang kabutihan, at kung paano tayo po ay Kanyang binubuo at tinitipon bilang isang bayang sumasamba at bilang isang komunidad na sumasamba. Sa pagtitipon po natin ito, ang pasasalamat ay hindi lamang namumutawi sa ating mga bibig, kundi ang pasasalamat po ay isa ring pagpupuri sa Kanya. Isang pagkilala na ang Diyos ay mabuti sa lahat ng oras at panahon ng ating buhay. Napakaganda po na kapag tayo nagpasalamat sa ating Panginoon, tapos sa puso. Naranasan niyo na po ba magpasalamat ng parang hangin lang? Kasi naman minsan kasi pag nagbibigay din tayo, hangin lang din ang lumalabas sa bibig natin eh. Di ba? O pag nagbigay ka, o sa'yo na nga yan. Parang bigat-bigat ng loob mo. Sino po dito yung ganun lagi? Pagkalit ka, syempre minsan ganun ka, no? Pero huwag naman lagi. Pag nagbigay po tayo, may pagmamahal. Para sa iyo. At kapag nagpasalamat din tayo, may pagmamahal. Hindi binigyan ka po. Salamat. Kasi gumaganti ka lang eh. Dahil nakasimangot yung nagbigay sa'yo, sinangutan mo na rin sa pagpapasalamat. So magkaugnay po ang pagkakaloob at ang pagpapasalamat. Nangangulugan ng pasasalamat ay akto rin ng pagkakaloob at ang pagkakaloob ay pasasalamat. So sa tuwing tayo po ay nagkakaloob para sa Diyos, hindi po ito dahil tayo ay napilitan lang o dahil pinaparinggan lagi tayo ng mga deacons o ni pastor. Minsan yung ibang mga miyembro ganun eh. Hindi na nga magsisimba niya sa simbahan yan. Kasi lagi na lang akong pinapaalala sa pagbibigay. Hindi niya alam, bahagi ito ng ating pagsama at paglilingkod. Bahagi ng ating katangian bilang mga mananampalataya ang pagkakaloob. Sapagkat ang lahat ay mula sa Diyos. Kaya dapat natin ibalik ito sa Kanya na may pasasalamat. So, wag po tayo mapapagod magkaloob, mga kapatid. At katulad ng sinabi ng ating Ebanghelyo, pinrovide ng ating Diyos ang para sa Kanyang mga anak. Minsan kasi hindi lang tayo satisfied. Gusto lang natin na masigit pa, pero kung nakukontento tayo sa kung anong meron tayo at kung anong pinagkaloob ng Diyos sa atin, meron tayong sapat na rason para magpasalamat sa araw-araw. Sa tuwina, meron tayong sapat na dahilan para magpasalamat sa Kanya. Mga kapatid, sa umagang ito, ang ating tungkulin, ang ating pong pasasalamat, ang ating pagsamba ay nakuukol sa ating Diyos na buhay. Sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesus, tayong lahat ay binuo
at patuloy na tinubos. At sa panguni po natin na bahagi ng ating pagninilay, samahan niyo po ako sa ating pag-awit ng awiting ito. Mula po ito sa Papuri Singers, siguro alam po natin ito ng iba sa atin. At patuloy natin po salamatan ng ating Panginoon. Ito po ay pinamagatang dakilang pasasalamat. Papunatan natin mga kamay. Napapapuli mo sa akin. Hindi ko maunawan ang tawag ng pag-ibig mo. Dakilang masasalamat ang iyano sa'yo. Isa atin na pong gawin ang everybody's birthday at mamaya po magpapatuloy natin yung pag-awit ng dakilang pasasalamat. Katulad po ng nabanggit kanina ni Pastor Henry, ay tayo magkakaloob ng ating pong birthday offering. At sa ating pong earlier in-announce na kung ilang taon po tayo, yung 10 pesos every year ng ating kapangalakan, yun yung ating ibigay. Kaya kung 100 years na tayo, magkano yun? 1,000. Kung 50 years tayo, 500, diba? So, i-compute nyo na lang. Nasa inyo po yung mga envelopes kung saan po ilalagay ninyo, kung ano yung, i-check nyo yung birthday offering para hindi po matulungan yung ating mga deacons na magbilang. Pwede na kung hindi nyo nilagay yung inyong mga pangalan, kung ayaw po niyo malaman kung ilan po na kayo.
violation dun sa ceremony pastoral. Okay, so habang tinatawag po ang inyong kapanganakan, doon niyo po i-order, i-offer, doon po sa respective boxes na nakikita ninyo. Yung January at February, isang kahon. March to April, isang kahon. Susunod po, mga tigdadala sa isang kahon, tigdadalawang month. No? At kapag kayo po ay naka-offer na, kukuha po kayo ng isang cupcake na meron pong kandila, pero sisindihan na po, pwede din sabay-sabay natin sindihan, ulit bago yun, lahat ng January ay pupunta dito para po sa picture taking. Ano po, lahat po ng magsiselebrate. Okay. Music please. Yeah, happy birthday to you. Yeah. Masayang tutulog ako, Esther. Okay. Kasi birthday ko eh. Okay. Tatawagin ko po doon sa pinanganak ng January. Huwag naman masyadong malakas natin. Okay. Ang January po, lahat ng pinanganak ng January, yun po yung hulog ang inyong mga offering. Ang pinanganak ng January, ito po yung simula ng taon. No? Ipinanganak daw po ng magaganda at gwapo ng January. Ngunit, negatively, sila daw po ay ambisyoso. Pero practical din naman. Alert at maakapoy. Sabihin, mainitin ang ulo, kaya hubang sila, huwag niyong galitin yung mga January. Huwag niyo muna kayong umalis at hindi po natatapos ang sinasabi ko sa inyo. At hindi kayo, naniwala tayo sa January? Okay. So, pakinggan ninyo masarap daw kayong magmahal, pero madali din magsawa. Masyado kayong nagdodobling isip, no? Di na alam kung sino ang pipiliin. Sa ating UCCP calendar, ang January ay Epiphany month. No, Epiphany month. At ang inyong pong birthstone ay garnet daw. Garnet. Symbolizes strength and purity, trust, courage, loyalty, energy, and passion. Okay, palakpakan naman natin ang mga February born. Okay, February born. Dito yung love month. No? Di Pirten, mga pinanganak ng pero hindi naman sila kulang-kulang, Kasi kulang sa every 4 years na magbe-birthday. Katangian ng February, masigasig. Walang tumagayo, wala bang February born dito? Walang February, ilampas na po natin, kaya lang, ang February sa ating UCCP, ang focus ay Unity Month and and Membership Month. Okay. Ang birthstone ng February ay Amethyst, representing sincerity and security. Yun daw ang mga pinanganak na February. March, ipinanganak ng tagsibol at tag-araw. Night owl ba daw kayo? Natutulog kayo ng huli na. Katangian, optimistic, forward thinker, passionate, o mag-picture kayo dito. Seryoso sa lahat pero laging sawi. Ito ba yun? Laging nasasaktan pero patuloy pa rin nagmamahal kahit mahihirapan. Mabait, banayad at mahabagin. Gusto ng katahimikan at kapayapaan. Then March. Sa UCCP calendar, ang March ay Lenten season. Birthstone nyo, Aquamarine, representing hope and love. Thank you! Para ako sino yung March natin. April! Buwan ng muling pagsinang. April na po ay buwan ng mga sira lukuluko. April Fool's Day. Kasi April Fool's Day. Dito na yung April Fool's Day, Pero sila yung tao na mawalang pagkaalinlangan. May magnetic charm
Ewan ko kung totoo ko, mahihayin ka ba, Ate B? Maiksi ang pasensya, correct yata yun. Mapagbigay at matulungin, correct din. Ngunit maraming galit sa kanila. Pero nakakatakot dun silang galitin. So, huwag mo takutin si Ate B galitin. So, yung sisimikahan na ito yung Easter season. Nagsisimula na rin ang forward summer na. Ang birth song nyo, Diamond. Wow. Representing purity, strength, and everlasting love. Ay, swerte mo kuya to. So, yan po yung mga pinanganak ng April. Okay, thank you. Nakulang na ba kayo ng picture? May! Ito yung Santa Cruz. Flower na. Panahon ng lamulang lang ng mga pulo. Musically minded daw ang mga pinanganak ng musikero. Performer sila, active sa lipunan, panangantigan, saan man sila magpunta. Angkol, may pusong dalisay at marangal, pero cheater daw kayo. Maingay, palakasarin, matalino, pero tanga pagdating sa pag-ibig. Ay, naku, correct ba yan? Ay, naku, correct katotohanan na, no? Ang May ay UCCP Anniversary Month at ang birthstone, Emerald. Yan, representing spring and immortality. Okay. Eto, June. June pride to, pag June na sinabi, summer na to. Masayahin, matago ang mga problema, mabait, mapagmahal, pero mausisa, madaldal, kumarites. Hindi perfecto. Pararal, pero hindi mabisyo. Loyal. Gagante kapag sinaktan mo. Doble ang sakit na babalik sa'yo. Aray ko, romantic at seloso kasi cheater din sila. Ang June ay freedom month sa ating kalendaryo. At ang kanilang birthstone ay Pearl. Symbolizes purity and innocence. Okay. Thank you. Ako mga cheater pa kayo. Oh. July. Buwan ng paglubog ng araw. Adventurous, honest, lovely, caring, faithful, and funny. Mga kusidyante daw ito. Mostly ay left-handed. Nakalimutan ba kayo July? Kalimutan, left-handed daw eh. Ang lefties, okay. Lucky in love. Wow. Butler, crying babies, makikiyakin lang. Rural life emphasis month ang July sa kalendaryo natin. Birthstone nyo, Ruby. Symbolizes love, health, wisdom, considered as queen of gems. Ito daw pala yung Ruby. Okay, thank you. Sabi nila ang naupagoso daw ay isa ba dyan? Okay, buwan ng August. Buwan ng pag-ihigop sa sikat ng araw. Masayang kasama. Kayo daw ay rich, mayayaman daw kayo. Magaling kumain. Pag may kainan, laging nandun. May kabigasan ng ulo. At gusto ay lahat masunod. Sabi nila, kulang daw kayo sa atensyon kay SP. Lalo na kapag galing sa taong hindi nila mahal kay SP daw kayo. Peridot, ang inyong birth band, said to have magical powers, good, and healing properties. It protects against nightmares and evil spirits. Ito ang UCCP Mission Month.
ng UCCP Mission Month. Okay, thank you mga August celebrants. September, ito tayo pinakamagandang panahon sa tag-araw. Kayo daw ay mga organized. Ngunit hindi nila kayang harapin ang pamumuna ng ibang genius. May effort, magmahal. Two-timer nga lang daw. Serious. Sanay mang kasal, pero galit pag sila na ang inakasal. Sa UCCP, ito ang Christian Education Month. Ang inyong birthstone daw ay sapphire, representing serenity, wisdom, peace, purity, and royalty. Okay, thank you, September 1. October! Oy, ito lang yung mga athletic. Strong. Akala mo ay mataray, pero mabait naman talaga. Sensitive, charming, nakakamilila ang kanilang target sa lahat ng oras. Mahirap silang unahin. Ay, mahirap kayo intindihin. Mahilig magpapansin. Ang birthday ay opal. Sa UCCP, ang October ay Indigenous Peoples Month. Okay. Thank you, October born. November. Malikhain, mapangarap, makontento sa kung anong mayroon. Tama yun, hindi madaling makamove on sa silang bagay ng malipot. Kaya kung maramdamin sila, no? Umiiyak ng patalo. Pero, dinakaya ang lahat. Kaya yan, through and through. Malakas ang loob, mga lalahanin. Ngunit di naman inaalala. May malambot na puso at mapagbigay. Maalalahanin daw, pero hindi sila inaalala. Ano naman? Positive natin yata sa November. Positive ang sinabi. Sa November, puro positive. Hindi madaling makamove on. Isang bagay na malungkot. Magandaming umiiyak ng patago. Pero kinakaya ang lahat. Tama na. Papas ang aming birthstone. Stewardship month ito sa UCCP calendar. And of course, ang pinakahuling buwan. December. Oh, yung mga pinangalan ng December. Buwan ng kapaskuhan. Pinakaabalang panahon ng taon. Mabait, loyal, ipaglalaban ka. Hindi uso ang salitang suko na. Lubos na nagbibigay at nagmamalasakit sa mga tao. Gusto lang katahimikan o peace-loving. Comforter sila pero walang sumasalo sa kanila. Kapag kailangan nila ng karamay. Praise ko, seryoso at sa pagkakas. Ang Christmas ay Advent season sa ating UCCP calendar at ang birthstone nyo ay turquoise. Okay, thank you very much. Ngayon po ay yung ating okay. Ipasa po natin lahat yan. Sindihan sa pamamagitan ng ating Christ candle.
Pasa-pasa na po. Bilisan po natin. Baka matubos ang kanina. Wala lang sa harapan. Yung patulong na po ng exam. Ayan. Pasa-pasa na po ang ating candle. Itaas po natin ang ating mga candles. Nasinahan na po. Itaas po. Ready to blow na po ba? Ready to blow? Sana yung camera nandito sa harapan. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to us. Happy birthday to us. Happy birthday to us. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to us. Tayo po'y manalangin, Panginoon, ang panibagong buhay at lakas namin tinanggap mula sa inyo ay isang dakilang pasasalamat. Kung kaya ito po'y aming binabalik ng may pag-ibig at pagpupuri sa inyong dakilang pangalan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. 3, 1, 2, 3. Amen. Paanyaya sa mga kaloob, hindi sasapat ang mga handog na ito na aming kaloob upang matumbusan ang inyong kabutihang Panginoon. Nawa ang aming mga buhay, kakayanan at talento ay patuloy din naming ipagamit sa iyo upang maipakita namin ang matapat na pagkilala sa lahat ng ginawa mo para sa amin. Pagpalain mo po ang aming mga alay, maging kami na nagbalik ng mga ito sa iyong harapan. Amen.
Ano? Sa Diyos walang sa langit at ng lupa Kanyang pinagpala mag-ibig ng pag-awit papuri pagsamba siyang panasalamat sa Diyos na ating Ama. At ng bagay siyang may alam, maging ang buhay siyang nagbigay, kasaganahan ay maranasan, buhay na walang hanggan, handog na may kapal. Handog na inaw sa Diyos ay alay, ito'y karapat-dapat gawin ng lahat. Kanyang pagkaganti, inabayan natin, ito'y palalayain at pagpapalain. Lahat ng bagay siya ay alam, maging ang buhay siyang nagbigay, kasaganahan ay maranasan, buhay na walang hanggan, handog na may kapal. Lahat ng bagay siya may alam, maging ang buhay siyang nagbigay, kasaganahan ay maranasan, buhay na walang hanggan, handog na may kapal. Buhay na walang hanggan, handog na may
Aming Panginoon, sa'yo'y handog. Anong ang aming nais kung ay biyaya ng Diyos. Hindi sasapat ang mga handog na ito na aming kaloob upang matumbasan ang iyong kabutihan, Panginoon. Nawa ang aming mga buhay, kakayanan at talento ay patuloy din namin ipagamit sa iyo upang maipakita namin ang matapat na pagkilala sa lahat ng ginagawa mo para sa amin. Pagpalain mo po ang aming mga alay, maging kami na nagbalik ng mga ito sa iyong harapan. Amen. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, sapat ang inyong ipinapahayag at pinapakita ang kabutihan sa amin upang kami ay magpasalamat sa iyo. At bilang tugon sa inyong kabutihan sa bawat isa, Panginoon, kami ay sama-sama nag-aalay ng aming mga papuri, pasasalamat, at higit sa lahat ng aming pagkakalala.
Panginoon, sa umaga ito, sa araw na ito, patuloy niyo po kaming pagpalain upang kami maging pagpapala sa aming kapwa. Ipaunawa niyo, Diyos, na ang aming kinabukasan ay nasa inyong mga kamay. O kaya dapat namin ipagkatiwala ito sa inyo at huwag namin alalahanin ang mga susunod na mga pangyayari sa amin sapagkat kami ay nasa mabuting kamay. Tiyak ang inyong pangako, O Diyos, na inyo kami sasamahan, iingatan at hindi papahamak at patuloy, Panginoon, nagagawaran ng buhay na ganap at kasiyasiya. Panginoon, aming pinagpapasalamat ang aming mga kapatid na nagdiwang at nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Panibagong buhay, panibagong lakas, panibagong inspirasyon, panibagong pagkakataon na kayo paglingkuran, Panginoon. Ang patuloy nila ipagpasalamat at ipagdiwang sa oras na ito. Panginoon, amin din pinagkakatiwala sa inyo at ipinapanalangin ang nalalapit na Christmas kantata ng inyong iglesia. Pangunahan niyo po ang bawat isa na mayroong bahagi at ambag sa gawain nito. At yung mga Panginoon ay maialay namin ng buong namin makakaya para sa inyong dakilang pangalan lamang. At dalahan ko rin, Panginoon, ang gawain ng mga kabataan sa UCCP Paco sa hapong ito. Ganun din ang outreach sa Pasay City Youth Home. Panginoon, sa buong gawain na inyong pinagkatiwala sa amin, nawa ay kapalan namin ito ng may pasasalamat, ng may kagalakan, at na nagpapatuloy ka rin, Panginoon, na gumampan at tumugon sa inyong pagkatawag sa amin. Panginoon, ingatan niyo po ang bawat isa sa buong linggong darating, sa araw na mga darating, O Diyos, sa iba't ibang mga gawain na inyong ipinagkatiwala sa amin, sa mga paghahanap buhay at pagsusumikap ng bawat isa, O Panginoon, upang may taguyod ang kanilang sambahayan. At dalayan ko rin ang aming mga kapatid na patuloy pong nagsusumikap na makasumpong ng hanap buhay. Patuloy niyo po silang ingatan, gawad ang kanilang mga pangangailangan, Panginoon. At buong puso magtiwala sa inyo. Sapagkat kayo ang Diyos na kailanman na hindi magpapabaya. Panginoon, sa araw na ito, at sa masusunod pa ng mga panahon na naming paglilingkod, patuloy niyo kaming pagbukulorin bilang isang pamayanan na nagkakaisa at patuloy na naglilingkod ng may pasasalamat sa inyo. Ito po ang aming pagsama po na namin sa tanging pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Sa ating paghayon, tanggapin natin ng buong puso ang mga nakahandang panukala ng Diyos para sa atin. At tayo mabuhay ng may pagpapasalamat sa walang hanggan niyang kaloob. Sikapin natin makagawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat, lalo tigit sa ating kapwa na nangangailangan. Lagi tayong magalak, laging manalangin, at magpasalamat tayo kahit ano mangyari. Dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa atin, ang mga anak kay Kristo Jesus. Tumayo tayo ngayon sa kapayapaan, na handang ibigin at paglingkuran ng isang Diyos, ang Ama, ang Anak at Diwang Patnubay. Amen.